Hello po, ngayon ay Holy Thursday. Ito yung time na dapat tayong magnilay-nilay sa iba't ibang aspekto ng ating buhay, lalong-lalo na sa larangan ng spiritual. Okay. Ang araw na ito ay isang napakahalagang panahon para sa ating mga Kristiyano. Kahit anong religious denomination, religious sect, talagang ito ay napakahalaga para sa atin. Ngayon, na-trigger lang ang ating isip. Dito sa sinasabi ni Pastor Kibuloy, pakinggan natin. Si Lucifer, tinalo ko dito. Hindi nyo natalo siya eh. Tatay ninyo siya eh. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos debate-debate. Tapos sabi mo, tingnan mo yung assessment mo. Takot ako makipag-debate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didebatihin? Bakit ko kayo didebatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Ano ang didebate ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didebatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin niyong pagtatantisaw dyan. Paano ko kayo didebatihin yan na akong may-ari ng kaluluwa niyo? Akong may-ari ng sanlibutan ngayon. Pag didebate ako sa inyong mga hunghang kayo, sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer, na siyang may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurender, at magsisi na kayo at iwan ang sentensi nyo at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking Ama. Kung hindi, Okay, so may nabasa ako sa Biblia na parang related dito, ano, sa mga panahon ito. Maraming mga false prophet, mga bulaang guro tungkol sa Biblia. Parang ang nagkatotoo, ano, ito, ano. Okay. Ngayon, ang masasabi natin, dapat sana tayong mga Kristiyano talagang basahin natin ang Biblia para hindi tayo mabudol-budol ng mga ganitong evangelist o ganitong mga religious leader. Anyway, alat naman tayo ay may kalayaan na mag-isip tungkol sa mga iba't ibang bagay. Ngunit para sa akin talagang walang katotohanan itong sinasabi ni Kibuloy. Parang unbelievable na sa ganitong sinasabi niya, marami pa rin mga followers niya. So imagine, yung sinasabi na niya na siya yung daan, siya yung katotohanan, pagkatapos siya yung tao na dapat nating daanin para makarating sa ating Father, ano, makapunta tayo sa heaven o sa kingdom ng ating Almighty Father. Kinukontra niya yung sa Biblia mismo. Sa Biblia mayroon yung John 14:6. Okay, so sinasabi doon na I am the way, I am the truth, and nobody can come to the Father except through me. So yun ang sinasabi ni Kristo. At saka yung may kahulugan yan. Hindi lang ganun yan as it is. Sinasabi niya
I am the truth, talagang yung tinuturo ni Kristo, yun ang tama. Pagkatapos I am the way, talagang siya yung tamang tao para makapunta tayo sa langit. Okay? So, ganun yan. Okay. Kaya nakakabahala na maraming mga ganitong nangyayari ngayon, ano? Yung mga tao naniniwala sa mga maling preacher, maling religious leader. Kasi imagine, yung sinabi niya na siya parang pinalitan niya na si Jesus Christ, ba? Ay talagang walang kabulan yan. Siguro, pwede yan pag, palitan mo rin ang Biblia. Palitan yung instead of Jesus Christ, sabi na, ako si Kibuloy, I am the way, I am the truth. At pagkatapos, walang makakarating sa Almighty Father kung hindi kayo dadaan sa akin. Hindi mangyayari yan. Ang Bible ay nandyan na thousand years siguro. Yet talagang hindi pa napapalitan. Maybe, sa dami ng mga preachers, sa dami ng mga religious leader, kakaroon sila ng, let's say, interpretation. Pero sa kabuuan, yung Bible ay nandyan pa rin. Yung content niya ay nandyan pa rin. Ano? So, yan. Naisip ko nga yung, yung sa unang bahagi ng Bible. Ang Biblia ay yung talagang pinaka-guide natin sa ating buhay. Okay. Kaya, lalong-lalo na yung mga followers ng religion na ito, it's time na makisip tayo. Okay. Talagang mali ang itinuturo sa inyo. Maybe yung mga iba siguro tama, but then yung pinaka-basic na si Kibuloy, ang Kristo, ang appointed Son of God, ay malaking kabuluhan, malaking kapalbalan, malaking talagang kamalian niya. Right. So, it's time, isipin natin, si Pastor Kibuloy, binabago niya yung sinasabi ng Biblia, ngunit naniniwala pa rin tayo. At saka the sad fact is, maraming mga kilala at matatalinong tao na naniniwala sa kanya. Naniniwala itong si Senator Padilla, naniniwala itong si Senator Marcos, si Bongo, mga Duterte, Vice President, and so on. So talagang it's talagang nakakalungkot para sa ating mga Pilipino. Okay. Imagine, sinasabi niya, siya yung may ari ng sanlibutan. At mayroon pa akong narinig, sabi niya na pabalik-balik siya from earth to heaven. Okay. Kahit basahin mo lahat yung mga yung mga religious books o mga articles, wala pang nakasulat doon na may tao na pabalik-balik sa earth at saka heaven. Okay? Pagkatapos, yung sabi niya, siya yung nakakasama niya ang Panginoon. Talagang malaking kamalian yan. So, sana
i-extend natin, i-widen natin ang ating isip, lalong-lalo na sa panahon ngayong Semana Santa. Muli, thank you. Sana ilakas sa kasabay sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.